Si prosecution nakapagpadala na ng first set of evidence sa defense team ni former President Rodrigo Duterte kaugnay sa kasong crimes against humanity. Malacanang umapila sa mga overseas Filipino workers na maging mahinahon sa gitna ng planong zero remittance protest. Senate President Francis Escudero tinanggihan ang kahilingan ng House Prosecutors na ipatawag na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa impeachment trial. Pitong tauhan ng Bureau of Immigration inalis sa pwesto dahil sa umano'y pagkakasangkot sa human trafficking. Transport strike ng Grupong Manibela planong palawigin hanggang sa Biyernes. At nasa 65 million pesos na pondo na i-refund na sa Department of Education mula sa mga eskwelahan na umano'y sangkot sa maanumalyang irregularidad sa Senior High School Voucher Program. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 26, 2025. Sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Worker na inaasahang lalahok sa umano'y gaganaping zero remittance protest bilang pagpapakita ng kanilang suporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Paalala na Malacanang, hindi lamang gobyerno ang maapektuhan kung hindi magre-remit ang mga OFW, kundi maging ang kanilang mga pamilya. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nanawagan ng Malacanang sa mga kababayan nating overseas Filipino worker na nagpaplanong makiisa sa isasagawang zero remittance protest na maging mahinahon. Sinasabing may ilang grupo ng mga OFW ang lalahok sa nasabing protesta na gagawin mula March 28 hanggang April 4 bilang pagpapakita ng kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Apela ng Malacanang sa mga OFW na sasali sa naturang protesta, sana ay maging patas rin ang mga ito sa kanilang mga pananaw upang maibsan ang anumang posibleng kainatnan ng kanilang gagawin. Paalala ng palasyo, hindi lamang ang gobyerno ang maapektuhan kung hindi magbibigay ng kanilang remittance sa mga OFW kundi maging ang kanilang mga pamilya. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Samantala, hindi pa natatalakay ang pagbabalik ng Pilipinas bilang state party sa Rome Statute. Ang kasunduang nagtatag sa International Criminal Court o ICC na may hawak ngayon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Jose Castro, wala pang napag-usapan sa muling pagbabalik ng bansa sa Rome Statute. As we speak, we have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung hindi po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakiusap ang OFW party list sa pamahalaan at sa oposisyon na huwag gawing bahagi ng alitan sa politika ang Overseas Filipino Workers o OFWs. Ito ay matapos magpahayag si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ng babala na posibleng mag-retaliate ang Kongreso sa OFWs na nagbabalak ng Zero Remittance Week bilang bahagi ng protesta kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licoz live.
Rosalie, ano yung detalye sa panawagan ng OFW party list? Aga nananawagan si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa pamahalaan, gayon din sa oposisyon na huwag isama sa alitan sa politika ang mga overseas Filipino worker o OFWs. Ginawa Kongresista ang pahayag matapos sa mga sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sa social media post ni Chief Presidential Legal Counsel Enrile, posibleng may consequences anya ang advice sa OFWs kaugnay ng planong Zero Remittance Week. Pwede anyang mag-retaliate ang Kongreso at suspindihin ang tax privileges ng OFWs na susunod sa payong huwag magpadala ng remittance sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Giit ni Representative Magsino, walang kulay ang pagsumikap ng OFWs. Malaki rin anya ang ambag nila sa Pilipinas kaya hindi dapat sila idamay sa mga isyong pampolitika at kultura ng pagtutunggalian. Giit naman ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, hindi dapat maging agresibo sa isyong ito. Narito ang pahayag ng mambabatas. Huwag tayong magpadalos-dalos. Let us always remember the significance of the OFWs, not only in the Philippine economy, but even with respect to the interest of their families left behind, yung mga naririto, dialogue with them, and give them opportunity to understand kung bakit humantong sa ganito itong mga allegations of EJK against the former President of the Philippines. Aga ganito rin ang pananaw ni Senate President Francis Escudero at sinabing hindi ito issue ng gantihan. Kung gusto rin anyang pahupain ang tensyon sa politika ay hindi dapat patulan na o gantihan ang mga ganitong issue. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Walang direktang inaakusahan ang Malacanang na nasa likod ng pagpapakalat ng fake news laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Family. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kapansin-pansin na nagsimula ang lahat ng ito nang hindi na naging maganda ang relasyon ni Vice President Sara Duterte sa pamilya Marcos. Ever since, tinatarget na sila ng fake news. Hindi ito bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Sinabi pa ng Palace official na ang mga ganitong maling impormasyon ay nakaapekto sa Pangulo. In a way, he is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news, not only for himself, but for the country. Umiwas nang magbigay ng komentaryo ang Department of Justice sa habeas corpus petitions ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sagot kamakalawa ni Veronica Kitty Duterte sa comment ng Department of Justice sa kanilang petisyon, muli nitong iginiit na wala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas epektibo noong March 17, 2019, kaya iligal ang ginawa sa kanyang ama. Sabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, sasagutin naman nila ito kung ipag-uutos ng korte. Dagdag pa ng kalihim na ipakita naman nila ang legal na batayan sa pag-aresto sa dating presidente. Naninindigan din itong walang abduction na nangyari na pinapalitaon ng Duterte camp. I think that we were able to give the legal basis for everything that happened on March 11, and I stand by everything that we did. Wala pang natatanggap na anumang formal na kahilingan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon sa AMLAC, hindi pa sila nakatatanggap ng official request mula sa International Criminal Court o ICC o alinmang mula sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan ukol dito. Ayon kay Matthew David, AMLAC Executive Director, kung may dumating man na hiling mula sa ICC, ito ay pag-aaralang mabuti at ikukonsulta sa government agencies upang madetermina kung ano ang magiging aksyon ng Pilipinas sa magiging kahilingan na ito ng ICC. Natanggap na ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang set ng ebidensya para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito sa International Criminal Court o ICC. Batay sa dokumentong ipinost sa website ng ICC, inihayag ng prosekusyon na binubuo ng 181 items ang pinadala nitong mga ebidensya. Kasama dito ang mga ebidensya na binanggit sa warrant of arrest na inisyu laban sa dating Pangulo. Patuloy ang pag-aasikaso ni Vice President Sara Duterte sa legal team ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, kaya hindi pa makabalik ang pangalawang Pangulo sa Pilipinas. Ngunit para sa nalalapit na kaarawan ng dating Pangulo, binanggit ng Vice Presidente ang plano ng kanilang pamilya rito. Samantala, kanyang itinanggi na pinagbibitiw niya sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Sa kabila ng pagiging abala ni Vice President Sara Duterte sa pagbuo ng legal team ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tiniyak ng pangalawang Pangulo na patuloy ang ginagawang paghahanda ng kanyang mga abogado para naman sa kanyang impeachment trial sa Pilipinas. Ayon kay VP Duterte, bago pa man madala sa International Criminal Court ang kanyang ama, ay buo na ang kanyang impeachment legal team. Muling binigyang diin ng Vice Presidente na hindi niya maiwan ang kanyang ama sa the Netherlands hanggat hindi pa buo ang defense team nito. Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Samantala sa sasapit na Biyernes ang kaarawan ni dating Pangulong Duterte at ayon kay VP Sara, wala silang ibang plano maliban na ang pagbisita doon ng kanyang kapatid na si Kitty at ina nito na si Hanlet Avancenia. Wala akong yes, binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to sa okay lang ma'am because wala man kaming problema. Sinagot din ng Vice Presidente ang pahayag ng Malacanang kung sino ang makikinabang kung mag-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinanggi ng pangalawang Pangulo na siya ang nanawagan na magbitiw na sa pwesto si PBBM. Paglilinaw ni VP Sara, ang may panawagan nito ay ang kanilang mga taga-suporta na dumalo sa rally sa The Hague noong isang araw. So wala akong sinasabi ever na magdapat mag-resign as BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. Samantala, nagpasalamat ang Vice Presidente sa presidential sister na si Senator Amy Marcos dahil sa pagdinig sa Senado kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo.
Pero hindi masagot ni VP Duterte kung maaaring ampunin ang senadora sa senatorial slate ng PDP laban matapos na hindi mabanggit ni Pangulong Marcos Jr. ang pangalan ng kanyang kapatid sa kampanya kamakailan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinilagang lead prosecutor para sa nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si House Deputy Minority Leader for Peace Party List Representative Marcelino Libanan. Samantala, iginiit naman ng House Prosecutional Panel na legal ang inihain nilang mosyon para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Si House Deputy Minority Leader for Peace Party List Representative Marcelino Libanan ang itinalaga bilang lead prosecutor sa nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ang anunsyo ng informal appointment matapos na ihain ng House Prosecution Panel ang unang pleading sa Senado na hindi pa nakakapag-convene bilang impeachment court. Kabilang sa tungkulin ni Congressman Libanan bilang House Lead Prosecutor ang i-verify, lagdaan at i-execute ang lahat ng petisyon, motion, pleading na ihahain ng prosecution panel kaugnay ng impeachment. Kung anong iutos sa amin ng plenaryo as constitutional duty at ako ang pipirman ng mga pleadings, gagampanan ko po yun. Dahil di hamak, ako naman ang sa lahat ng prosecutors, ako naman ang pinaka-veterano dyan dahil 11th Congress pa lang ako. Nandito na ako sa Kongreso at naging chairman tayo ng Committee on Justice. Samantala, iginiit naman ng House Prosecution Panel na legal ang inihain nilang mosyon sa Senado. Layo nitong hilingin kay Senate President Francis Escudero na maglabas ng summons kay Vice President Sara Duterte at pasagutin ito sa verified impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Paglinaw ng House Prosecutors, hindi nila pine-pressure ang Senado pero umaasang aaksyonan ang kanilang mosyon. Parang ginigising lang namin, ito yung rules ninyo po. Kung may power sila o wala, nasa kanilang quorum, nasa kanilang decision po yan. And we are not pressuring, we are doing our job. Sabi ko nga kanina, gusto rin namin mangampanya. Pero kami naman ang magkakaroon ng culpable violation of the Constitution pag hindi namin ginawa ang aming tungkulin. We are of the opinion that legally they can tackle this matter even within the timeline that they have originally mentioned. Nilinaw naman ng House Prosecutors na sa oras na maglabas na ng summons ang Senate Impeachment Court, dito pa lamang magsisimula ang pagbibilang ng 10 araw na palugit para makapagsumite ng sagot si VP Duterte sa Articles of Impeachment. Batay sa inilabas na proposed calendar of impeachment trial ni Senate President Escudero, June 3 pa magko-convene ang impeachment court at oath-taking ng senator judges. June 4 naman ang issuance of summons. Ang summons ay issue po ng impeachment court. So ibig sabihin, mag-compose kaagad sila, mag-meeting sila kaagad, mag-organize sila, convert the Senate into an impeachment court, and that impeachment court will require her to answer. Kung nasa abroad naman si VP Duterte, oras na maglabas ng summons ang Senado, maaaring ihain ng Vice Presidente ang sagot sa pinakamalapit na Philippine Consulate. Ngunit mas mainam kung siya mismo ang personal na maghahain ito sa Pilipinas. Ayon naman kay Senate President Escudero, aaksyonan nila ang formal pleading ng House Prosecution Panel ng nararapat at sa tamang panahon. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggihan ni Senate President Francis Escudero ang kahilingan ng House Prosecutors na maglabas na ng writ of summon kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na sumulat ang prosekusyon sa Senado upang ipatawag na ang ikalawang Pangulo kaugnay ng impeachment trial. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung dahilan ni SP Escudero? Bakit hindi pa ito magpapadala ng summons kay BP Sara?
Aga magkaiba ang pagkakaroon ng sesyon at pagkakaroon ng recess. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Cheese Escudero kaugnay ng motion ng House Prosecution Panel sa Senado para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint. Paliwanag ni Senador Escudero, kapag may sesyon lang ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta ang House Prosecutors ng Articles of Impeachment. Saka pa lamang din niya pwedeng i-convene o tipunin ng impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado bilang impeachment judges. Ngunit hindi niya pwedeng gawin ang mga ito habang nakareses ang Kongreso. On page 2 of the very motion they filed, page 2. They quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinote pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Hindi pa naman eh. Hindi pa rin pwede yung writ of summons. Dagdag pa ng tagapangulo ng Senado, klaro rin ang pagkakaiba ng pagsasagawa ng mga hearing sa Senado at ng impeachment trial. Gayunman, sinabi ni Escudero na handa naman siyang sagutin sa kaukulang panahon ang sulat ng House Prosecutors. Ngunit inaasahan nito na alam na ang sagot nito ni House Minority Leader 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Kasama ni Libanan si One Riders Party List Representative Rog Gutierrez sa paghahain ng entry of appearance with a motion to issue issue summons sa Senado kahapon March 25. Layo ng mga naturang House Prosecutor na hilingin kay Senate President Francis Escudero na maglabas na ng summons kay VP Duterte. Ito ay upang pasagutin ito sa verified impeachment complaint na inihain laban sa kanya batay na rin sa rules of impeachment proceedings ng Senado. Aga iginit din ni Senador Escudero na mas gugustuhin niya na mas maingat at sumunod sa batas kaysa sa mga aniyang experimental procedures na gustong mangyari ng House prosecution sa kasalukuyan. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sa kabila ng inaasahang malawakang pagkilos na isasagawa ng Duterte supporters na isasabay sa kaarawan ni dating Pangulong Duterte sa Biyernes, sinabi ng Davao City Police Office na wala naman silang namomonitor na anumang banta sa seguridad doon. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Gladys Tuabi live. Gladys, nasa ilang manpower ng Davao Police yung ide-deploy sa rally sa Biyernes? Aga, sa ngayon ay wala pang eksaktong bilang kung ilang PNP personnel ang ide-deploy ngayong Biyernes. Pero mamayang hapon ay magkakaroon ng pagpupulong ang pulisya upang isapinal ang seguridad na ipatutupad sa gaganaping Solidarity Rally kasabay ng pagdiriwang sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, kinukondisyon nilang aabot sa higit 20,000 hanggang 30,000 taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang dadalo sa pagtitipon upang matiyak na sapat ang PNP personnel na ipakakalat. Sa gaganaping Solidarity Rally ngayong Biyernes, alas 3 ng hapon sa Freedom Park sa Davao City, hindi lamang mula sa lungsod ng Davao ang inaasahang dadalo, kundi maging ang mga taga-suporta ng dating Pangulo mula sa mga kalapit na probinsya. Ayon kay spokesperson Police Captain Tuazon, bagaman generally peaceful at walang naitatalang anumang insidente sa mga nakaraang pagkilos sa lungsod, hindi nila iniaalis ang posibilidad ng pagkakaroon ng worst scenario. Kaya kasama na ito sa kanilang inihahandang contingency plan at may nakatalaga ng personnel para walang makapagsamantala. Aga, ayon sa Davao City Police Office, wala silang namomonitor na anumang banta ng seguridad sa Davao City kasunod ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte at sa kabila ng sunod-sunod na pagkilos.
Panawagan din ng pulisya sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na ibigay ang kanilang kooperasyon at makipagtulungan upang mapanatiling payapa at manatiling walang maitalang insidente sa gaganaping Solidarity Rally ngayong Biyernes, March 28. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Gladys, may information na ba kayong nakuha kung ano yung inaasahang magiging programa nung isasagawang pagkilos sa Friday ng mga Duterte supporters at saang mga lugar dyan sa Davao sila magtitipon-tipon? Aga, dito sa Davao City in particular, ang binanggit ni Police Captain Tuazon, isasagawa itong Solidarity Rally dito mismo sa Freedom Park ng lungsod. At sa magiging programa, initially ang nakuhang impormasyon ng Davao City Police Office ay magkakaroon kumbaga ng prayer rally at konting programa. At siguro maya-maya Aga, pagkatapos ng gaganaping pagpupulong ng pulisya ay kukunin natin ang mga karagdagang impormasyon sa gaganaping Solidarity Rally ngayong Biyernes kung sino-sino pa ang mga aasahang dadalo sa pagtitipon. Okay, maraming salamat, Gladys Tuabi. Binawi na ng Philippine National Police ang security detail ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakatalaga sa Davao City. Ngunit ayon sa senador, nauunawaan niya na normal lang ang ganitong pangyayari. Hindi din niya ito ikinukonsidera na panggigipit ng gobyerno sa kanya. Alam mo na, yung mga commander din ng police, nag-iingat din yan. Naintindihan ko sila. Hindi ako nila ginigipit. Nag-iiwas lang rin sila, baka mamaya magka-problema sila. So, naintindihan ko, hindi sila kasama sa paggigipit. Na-dismantle ng Police Regional Office 7 ang dalawang gun for hire groups at gun running syndicate sa Central Visayas Region. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Red Maranan, ang pagdismantle sa grupo ay bunga ng sunod-sunod na operasyon na isinagawa ng pulisya mula March 21 hanggang March 23, 2025. Kaugnay na rin ng pinalakas na kampanya ng Pro-7 laban sa mga loose firearms at criminal groups. Ang detalye alamin natin kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung pangalan ng grupong ito at saan sila nag-ooperate? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ang Guido at Nadera Gun for Hire Groups at Gun Running Syndicate ang na-dismantle ng mga tauhan ng Police Regional Office 7. Ang naturang grupo ay itinuturing na high-value targets na nag-ooperate hindi lamang sa Region 7, kundi maging sa mga kalapit na rehiyon. Sa inilabas na pahayag ni Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Red Maranan, 4 na miyembro ng Guido Gun for Hire ang kanilang naaresto habang pinaghahanap pa ang leader ng mga ito na dating barangay kagawad. Habang nahuli naman ang leader ng Nadera Gun for Hire kasama ang dalawa nitong hitman. Kabilang sa mga barila na kumpiska Aga ay ang 45 caliber pistols, unassembled KG-9 machine pistol, isang unassembled Black Widow 9mm pistol, mga bala at magazine. Sinabi pa ni Brigadier General Maranan na ang pag-aresto sa dalawang grupo ay inaasahang malulutas ang nasa 15 kaso ng pamamaril at ilegal na bentahan ng baril sa relihiyon. Ang pinalakas ng kampanya ng Pro-7 laban sa mga criminal groups at loose firearms ay bahagi pa rin ng ipinatutupad na seguridad para sa nalalapit na halalan. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Pinagbabaril ang babaeng opisyal ng Commission on Elections o COMELEC na si Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao kaninang umaga. Batay sa inisyal na report, ligtas ang election officer pero napatay sa pamamaril ang asawa nito. Ang detalye sa report ni Dante Amento live. Dante, may information na ba tungkol sa pagkakakilanlan ng mga salarin at sa motibo sa pamamaril? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay wala pang nakikitang o nakikilalang mga suspect
at wala pa ring binabanggit na maaring motibo sa pamamaslang dito nga sa isang election officer ng Commission on Elections diyan sa Barangay Makir sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte kaninang pasadong alas 8 ng umaga. Batay sa inisyal na ulat ng mga otoridad galing sa kanilang bahay, ang election officer na si Attorney Maceda Abo at ang kanyang asawa na si Jojo Abo. Pagdating sa Barangay Makir ay bigla na lamang pinagbabaril ng hindi pa kilala mga suspect. Agad na dinala ang mga biktima sa pagamutan subalit binawian ang buhay. Una, yung kanyang ang mister aga ng election officer. Samantalang si Attorney Abo naman ay kinumpirma sa atin mismo ngayon kanina lamang ni Chairman George Erwin Garcia ay binawian na rin ito ng buhay. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation, gayon din ang investigasyon para sa pagkakakilanlan ng mga suspect. At matindingan o kinundinangan ng COMELEC aga itong nangyaring pamamaril sa kanilang election officer dyan sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Lalo na nagkaroon nga ng peace signing dyan noong nakaraang March 18 na nangako ang mga lokal na kandidato, ang mga opisyal dyan na magiging payapa ang gagawing halalan nitong 2025. At kaugnay nga nitong insidente, binanggit kanina ni Chairman George Garcia na kanyang irerekomendahan ay sasailalim sa COMELEC control itong bayan ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao, at ang magiging senaryo dyan ay magdagdag ng mga otoridad, ng mga sundalo at pulis. At ang isa pa sa magiging sitwasyon sa lugar ay nabanggit ni Chairman Garcia na maaring yung binigay nilang exemption doon sa pagdadala ng mga baril dyan sa lugar na yan ay aalisin na nila yon para wala talagang makapagdadala ng baril sa lugar na yan except lamang doon sa ating mga otoridad. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inalis sa pwesto ng Bureau of Immigration ang 7 nilang tauhan matapos makatanggap ng ulat na sangkot umano ang mga ito sa human trafficking. Inirekomenda rin ng BI sa Department of Justice na patawan ng preventive suspension ng mga ito habang nagsasagawa ng investigasyon. Mula sa Pasay City, ang iba pang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, saan nakatalaga yung mga tauhan na yan ng immigration? Magandang tanghali, Aga. Ayon nga kay Bureau of Immigration na Commissioner Joel Biado, ang mga ito ay pawang tauhan nila mula sa National Capital Region. Ayon kay Commissioner Biado, may natanggap silang ulat na sangkot ang mga ito sa pagpapaalis sa ilang OFW na na-repatriate mula sa Myanmar. Inisyuhan na rin ang show cause order ang mga ito at pinagpapaliwanag sa aligasyon laban sa kanila. We received information yesterday, a report, that meron daw pong nag-facilitate ng pag-alis ng ibang mga biktima po na kaka-repatriate lang po natin. So immediately po, we relieved those people of their duties. I think mga 7 po sila. Ayon pa sa hepe ng BI, inirekomenda na rin nila sa Department of Justice na bigyan ng preventive suspension ang 7 tauhan nila habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, kaninang pasado alas 5 ng umaga ay dumating na sa bansa ang nasa 176 repatriated overseas Filipino workers. Ito ang pangalawang batch ng mga nasagip mula sa scam hub sa Myanmar. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, inaasahan na may 59 na iba pang mga Pilipino ang makakauwi sa susunod na linggo. Nananawagan naman ang Department of Migrant Workers na huwag basta maakit sa offer na malaking sahod at pagdudahan na rin kung ang pagbiyahe patungo sa ibang bansa ay sa pamamagitan ng sea travel. Aga ang DMW at ang Department of Social Welfare and Development ay nangako nga na magbibigay ng tulong dito sa mga repatriated OFW. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Bukas na ang lahat ng lane ng North Luzon Expressway o NLEX Marilao northbound.
Bandang 1:00 ng umaga kanina nang muling buksan ang kalsada matapos pansamantalang isara dahil sa ginawang pagkukumpuni. Nasira ang bahagi ng tulay nang sumabit ang isang truck kamakailan. Ayon sa NLEX Corporation, mananatili ang mga supporting steel poles sa ilalim ng Marilao Bridge habang tinatapos pa ang proseso ng pagkukumpuni sa tulay. Posible pang palawigin ng transport group na Manibela ang kanilang tigil pasada hanggang sa Biyernes. Ngayong umaga, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng grupo sa labas ng opisina ng Department of Transportation. Umaasa ang Manibela na magkakaroon sila ng dialogo kay Secretary Vince Dizon. Mula sa San Juan City, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon kay JP Nunez live. JP, bakit daw palalawigin pa ng Manibela yung kanilang tigil pasada? Aga, ang sabi nga ng chairman ng transport group na Manibela na si Mar Valbuena, kung wala pa rin silang pakikipagdialogo sa DOTR, partikular kay DOTR Secretary Vince Dizon, ay palalawigin pa nila yung kanilang kilos protesta o tigil pasada hanggang Biyernes. Ang nais na nga nila ay makipagdialogo o makausap mismo si Secretary Vince Dizon para maiparating yung kanilang mga hinaing kaugnay ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Nagtipon-tipon nga sa harapan ng opisina ng DOTR sa San Juan City ang mga miyembro ng transport group na Manibela. Ito yung huling araw ng kanilang 3 araw na tigil pasada na sinimulan noong Lunes. Ayon kay Mar Valbuena, ang protesta daw ngayong araw ay para ipakitang nakahanda silang makipag-ugnayan o makipag-usap kay DOTR Secretary Vince Dizon. Kaninang umaga, humanay sa Connecticut Street sa San Juan City ang mga miyembro ng Manibela na mula sa NCR at sa iba pang mga kalapit na probinsya. Nagmarcha sila papunta sa EDSA habang sumisigaw ng Guadis Resign at Dizon Duwag. Kung makakausap daw ng Manibela si Secretary Dizon, sasabihin nitong dapat tanggalin sa pwesto si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Gayunman, tinawag na duwag ng Manibela si Secretary Dizon dahil kahit nandito na sila ay hindi naman sila inimbitahang umakyat sa opisina ng kalihim. Ayon sa Manibela, patuloy silang nagsasagawa ng programa sa harap ng opisina ng DOTR hanggang mamaya. Aga, doon sa impormasyon na nakuha natin sa communication officer ni Secretary Dizon, nasa Malacanang ngayon si Secretary Dizon. At aga, may update lang natin bago tayo umerik kanina, nagkaroon ng komosyon dito sa protesta ng Manibela. Nagkasagutan si Gabriel Go, yung head ng Special Operations Group ng MMDA na nagsasagawa ng clearing operation, at yung chairman ng Manibela na si Mar Valbuena. Nakita natin at nakuhanan din sa video na merong nambato doon kay Gabriel Go dahil ang nangyari ay ikiklearing dapat ng MMDA yung area na ito dahil itong Connecticut Street, 2 lane yung pinaradahan ng mga jeepney na miyembro ng Manibela at nagkakaroon dito ng traffic. Ayon sa MMDA, iuurong na lang nila yung kanilang isasagawa dapat na clearing at hahayaan na lang muna nila na pumarada dito yung mga miyembro ng Manibela at hanggat maaari, ima-manage na lang nila yung traffic dito. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Magpapatupad na rin ng mas mahabang oras ng operasyon ang LRT-1 simula mamayang gabi. Madadagdagan na ng 30 minuto ang magiging biyahe ng tren. Base sa anunsyo ng LRMC, ang dating 10:15 p.m. na last trip sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City ay magiging 10:45 p.m. na. Ang last trip naman sa Dr. Santos Station sa Parañaque City mula sa dating 10 p.m. ay magiging 10:30 p.m. Oobserbahan pa ng Light Rail Manila Corporation kung kakayanin nilang ituloy-tuloy ang extended operating hours at kung kaya itong dagdagan pa ng oras. Let's observe first kung paano magiging reception ng public dun sa extension on weekdays. And we can come up with new announcements naman after if we see na
it's really needed. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver at may-ari ng dump truck na bumangga sa 16 na concrete barriers sa EDSA bus carousel. Pinagpapaliwanag ang driver at may-ari hinggil sa nangyaring aksidente na ayon sa LTO ay hindi normal. Iniimbestigahan ng ahensya kung ang sanhi ba ng aksidente ay ang kapabayaan ng driver o ang labis na oras ng trabaho nito. Pansamantalang sinuspindi ng LTO ang lisensya ng driver sa loob ng 90 days habang nagpapatuloy ang investigasyon. Itinanghal na isa sa most aesthetic in the world ang Philippine Passport ngayong taon. Ang isa listahan na inilabas ng contemporary culture at lifestyle company na Hypebeast. Nahahanay ang disenyo ng Philippine Passport sa magagandang disenyo ng ibang bansa, kabilang na ang UV reactive landscape ng Norwegian Passport, ang ukiyo-e art ng bansang Japan at ang slick back cover ng New Zealand Passport. Isa sa binigyang pansin ng Hypebeast ang disenyo sa flip cover ng pasaporte ng Pilipinas na tinawag nitong iconic Philippine Eagle. Pinaalalahanan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang publiko na sumunod sa mga tamang alituntunin sa paggamit ng power banks sa commercial flights. Ayon sa CAAP, kailangang suriin ng mga pasahero ang kanilang power banks upang maiwasan ang anumang insidente na maaring makaambala o makagambala sa mga biyahe. Mahigpit na ipinatutupad ang regulasyon batay sa Philippine Civil Aviation Regulations at International Civil Aviation Organization Guidelines. Kamakailan ipinagbawal ng CAAP ang mga power bank na higit sa 160 watt-hours sa eroplano, habang ang mga nasa 100 watt-hours hanggang 160 watt-hours ay kailangang aprubahan ng airline. Na-recover na ng Department of Education ang nasa 65 million pesos na refund mula sa mga paaralan na sinasabing sangkot sa umano'y irregularidad sa implementasyon ng Senior High School Voucher Program. Ayon sa DepEd, mula sa 54 na mga paaralan na terminate sa voucher program, marami sa mga ito ang nagbalik na ng pondo sa gobyerno. Mula sa Maynila, may report si Jed Neresina live. Jed, ano yung detalye nitong pondong na ibalik sa DepEd mula sa mga eskwelahan na sangkot doon sa anomalya sa Senior High School Voucher Program? Aga sa tala ng Department of Education, 38 na doon sa 54 na pribadong paaralan yung nakapagbalik na o nakapag-refund na ng pondo doon sa DepEd, habang 2 dito ay nakapagbigay na rin ng partial refund. Sa kabila nito, mayroon pa rin natitirang 14 na pribadong paaralan yung hindi pa nakakapagbalik ng pondo sa DepEd. Kaya ayon sa Department of Education, maglalabas sila ng final demand letters upang matiyak yung pagsunod ng mga natitirang paaralan. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap na ayusin ang implementasyon ng Senior High School Voucher Program, humihingi ngayon ang Department of Education o DepEd ng refund mula sa 54 na pribadong paaralan na nadiskubring umano'y may mga irregularidad sa kanilang mga claims para sa school years 2021 hanggang 2022 at 2022 at 2023. Ayon sa DepEd, umabot na sa halos 65 milyon ang naibalik na pondo sa kanila ng ilang private school na sangkot sa umano'y irregularidad sa SHS Voucher Program. Bagamat malaking halaga na ito, patuloy pa rin ang investigasyon ng kagawaran kaugnay rito. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na para sa school year 2023 hanggang 2024, patuloy ang isinasagawang investigasyon sa 12 pang paaralan na posibleng may paglabag. Bukod dito, 3 paaralan ang naiulat na sa Government Assistance and Subsidy Service at naipasa na rin ang kaso sa National Bureau of Investigation o NBI para sa mas masusing pagsusuri.
Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nagsasagawa na ng mga hakbang ang DepEd katuwang ang Private Education Assistance Committee upang maiwasan ang ganitong mga irregularidad sa hinaharap. Kabilang sa mga ito ang masusing cross-referencing at verification ng mga impormasyon, pati na rin ang 100% system audit at random field visit sa mga paaralang kalahok sa SHS Voucher Program. Aga, pagtitiyak din ni Education Secretary Sari Angara na tuloy yung investigasyon nila dito sa anomalya o irregularidad kaugnay ng SHS Voucher Program upang matiyak nga na yung pondo ng pamahalaan ay mapunta o yung mga programa ng pamahalaan ay mapunta sa mga tamang benepisyaryo. Ayan muna ang update mula sa DepEd. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Patuloy ang ginagawang pakikipagdialogo ng Commission on Human Rights sa mga senior citizen upang matiyak na napapakinggan ng kanilang mga hinaing at nabibigyan sila ng sapat na benepisyo. Isinusulong din ng ahensya ang pagtatatag ng International Convention on the Rights of Older Persons sa United Nations na layong magbigay proteksyon sa mga nakatatanda. Narito ang report ni JP Nunez. Pagkakaroon ng International Convention on the Rights of Older Persons sa United Nations. Ito ang nais mangyari ng Commission on Human Rights. Layunin nitong magtakda ng pandaigdigang pamantayan upang masiguro ang maayos na pangangalaga at proteksyon para sa mga nakatatanda. Kami po ay aktibo na, ang CHR po ay aktibo na sumasama doon po sa usapin sa United Nations na nagsimula po sa New York and then this year dinala po sa Geneva na kung pwede ay magkaroon na po ng International Convention on the Rights of Older Persons. Ito po ay magsiserve as an international benchmark kung ano-ano po ang dapat na maibigay natin sa ating mga senior citizens. Aktibo ang CHR sa pakikipagdialogo sa mga senior citizen upang madala ang kanilang tunay na hinaing sa pandaigdigang diskusyon. Sa naturang mga dialogo na iparating sa ahensya ang mga hinaing ng mga nakatatanda. Pangunahin na ang age discrimination kung saan marami ang hindi nabibigyan ng oportunidad sa trabaho dahil lamang sa kanilang edad. Malaking hamon din ang kakulangan sa Social Security, lalo na para sa mga hindi nakapagtrabaho sa formal na sektor at walang natanggap na pension mula sa SSS o GSIS. Ang mga hinaing po pinaparating nila sa amin ay una yung age-based discrimination. No, dahil po sila ay matatanda na nga, minsan ay nadidiscriminate na sila pagdating sa employment. Pangalawang binabanggit nila sa amin is inadequate po yung ating social security. Kasama pa sa mga problema ng mga senior citizen ay ang limitadong access sa serbisyong pangkalusugan, gayon din ang karanasan ng ibang nakatatanda na pangmamaltrato, pang-aabuso at karahasan. Upang tugunan ang mga problemang ito, patuloy na binabantayan ng CHR ang mga panukalang batas sa Kongreso na may kaugnayan sa kapakanan ng mga senior citizens. Sa ngayon po, nagmo-monitor po kami ng mga pending bills po sa Congress patungkol po sa ating mga senior citizens. Lalo na po yung Elderly Act na nakabinbin po ngayon. So ang ginagawa po namin is from time to time nagbibigay po kami ng policy recommendations sa ating Congress. Ina-assure namin na dapat po merong human rights component or human rights approach ito pong mga batas na ito patungkol sa senior citizen. Bukod dito, nananatili rin ang bukas na komunikasyon ng CHR sa Department of Social Welfare and Development upang agad na matugunan ang mga reklamo mula sa senior citizens, lalo na sa mga benepisyong hindi pa naibibigay. Patuloy ring nananawagan ang CHR sa publiko at sa pamahalaan na itaguyod ang isang lipunang may malasakit at pagkilala sa mga matatanda bilang mamamayang may karapatan at hindi lamang benepisyaryo ng mga kawang gawa. We should not treat our senior citizens as mere recipients of charity or welfare. We must
treat them as holders, rights holders po sila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mas magiging matatag ang relasyon ng Pilipinas sa mga bansang Colombia, Cambodia at Ukraine. Sa magkakahiwalay na seremonya sa Malacanang kahapon, tinanggap ng Pangulo ang credentials ng mga ambassador ng tatlong bansa. Binigyang diin ni PBBM ang matatag na pundasyon ng relasyon ng Pilipinas at Cambodia. Samantala, muling ipinahayag naman ng Pangulo ang suporta sa pagkakamit ng kapayapaan sa Ukraine. Naniniwala rin si Pangulong Marcos na maaari pang mapalalim ang relasyon naman ng bansa sa Colombia. Pinangunahan ngayon ng Commission on Elections ang isinagawang Solidarity at Integrity Pledge sa mga tumatakbong kandidato sa probinsya ng Bulacan. Kaalinsabay nito ay nagpaalala ang COMELEC sa mga regulasyon kaugnay sa pagsisimula ng local campaign period sa Biyernes. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano yung detalye niyang isinagawang Solidarity at Integrity Pledge dyan sa Bulacan? Magandang tanghali, Aga. Laman nga ng nasabing Solidarity at Integrity Pledge ng ito ay yung pangako ng mga tumatakbong kandidato na maging maayos, tapat, ligtas, mapayapa, makatarungan at makatotohanan ang gagawin nila sa darating na eleksyon. Alas 7 pa lang kaninang umaga ay nagsama-sama na ang mga tumatakbong kandidato sa Unity Walk sa Malolos, Bulacan patungong Bariswain Church sa Malolos, kung saan isinagawa ang Peace Covenant ng Bulacan sa pangunguna nga ng Commission on Election. Sentro ng programa ang Solidarity at Integrity Pledge ng mga tumatakbong kandidato. Ayon kay Attorney Mona Ann Campos, Election Officer Supervisor ng Bulacan COMELEC, sa pagpirma ng mga tumatakbong gobernador, vice-gobernador at congressman at iba pa, pinaalala nito sa mga kandidato na dapat silang sumunod sa sinumpaan nilang pangako. Sa paglagda po nila ng ating Integrity Pledge, dito po sa ating Peace Covenant, ang amin pong hangad at request po sa mga kandidato ay to stay true kung ano po yung pinirmahan nila. Sumunod po sa mga alituntunin ng COMELEC at mga utos po ng Constitution. Ayon naman sa ilang kandidato, hindi nila lalabagin ang alinman sa mga batas na ipatutupad ng Commission on Election. Anila, hangad rin nila ang maayos na halalan sa darating na Mayo. Samantala, sa Biyernes na ang simula ng campaign period sa tumatakbong kandidato sa probinsya. Kasabay nito, inanunsyo na ng COMELEC na sisimulan na nila ang Oplan Baklas. Paalala ng ahensya sa mga kandidato, alisin na ang mga tarpaulin, poster at banners at lahat ng mga illegal campaign materials sa labas ng common poster areas sa pampublikong lugar. At yan mo ang latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Isinusulong ng Baguio City Police Office at COMELEC Baguio ang maayos at mapayapang halalan ngayong 2025. Ito ay bilang tugon na rin sa maingay na siraan o character assassination sa pagitan ng ilang mga kandidato. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, ano yung ginagawang hakbang ng PNP para masiguro yung mapayapang eleksyon dyan sa Baguio? Ang Unity Walk Peace Covenant signing na pinangunahan ng Baguio City Police Office, katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Lumahok din ang iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang mga opisyal ng barangay, religious leaders, civil society organizations at iba pang stakeholders na may adhikaing mapanatili ang malinis, maayos at mapayapang eleksyon.
Kasabay ng nalalapit na halalan 2025 ay ang maingay na siraan o character assassination sa mga kandidato sa lungsod. Sa social media, kaliwat kanan ang mga mababasang mga character assassination sa kapwa kandidato sa lungsod. Dahil dito, isinagawa ang Unity Walk, Interfaith Rally at Peace Covenant Signing. Ang aktibidad na ito ay naglalayong itaguyod ang kapayapaan, pagkakaisa at pagkakaunawaan sa pagitan ng iba't ibang sektor ng lipunan bilang paghahanda para sa 2025 national at local elections at kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa pamamagitan ng sama-samang paninindigan para sa mapayapang halalan, inaasahang mas mapapalakas ang tiwala ng mamamayan sa demokratikong proseso at matitiyak ang isang maayos, patas at walang karahasang eleksyon. Nagpapasalamat kami kasi as far as Baguio is concerned, ito nga, historically, peaceful naman elections ito. But still, we'll not put our guards down. So as far as siguro ang challenges lang na nakikita namin, siguro mga logistics po natin, yung gagamitin natin. Ang Unity Walk ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng lahat ng sektor para sa isang ligtas at mapayapang halalan. Habang sa Interfaith Rally, pinahayag ng mga leader ng iba't ibang pananampalataya ang kanilang panawagan para sa pagkakaunawaan at pagkakasundo sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala. Let us not forget that ano bang rason nung nandito tayo? We are all here because we want to pursue a noble cause, and that is public service. For us government employees, we are civil servants. And for the aspirants, you aim to serve the public. Samantala, aga sa Peace Covenant Signing, ang mga kandidato at iba pang pangunahing personalidad ay lumagda bilang tanda ng kanilang pangako na igalang ang batas at panatilihin ang kapayapaan sa buong panahon ng halalan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, versikulo 14, na nagsasabi, "Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo." Ito ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.